Ayun, magandang araw ulit. Welcome back sa channel natin. Dito tayo ngayon sa Tipolo. Ito namang second floor yung aabangan natin ng wiring. Ayan. At sa inyo, nakapagbubong na sila kaya pwede na tayo mag-wiring. Pero hindi pa sila nakakapag metal faring. Pero mas convenient kasi na maglagay ng electrical layout before pa sila makapag metal faring kasi walang sagabal, kumbaga yan, open space. Hindi kayo mahirapan kasi minsan pag may metal faring na ayun, nangyayari minsan hindi nyo matungtungan or nahirapan kayong kumilos kasi nga yung gagalawan nyo is limitado kasi pwedeng hindi tapakin metal faring lalo pag PVC panel yung inilatag na ceiling, malaki ang posibilidad na hindi nyo siya pwedeng tapakan. Yan. Tools na ginagamitin ko na ito. Yan. Junction box, tapos may square box na ako kinilagay doon sa taas. Ayun, papasin yung square box. Tapos gumamit din ako ng PVC male adapter. Yan. Okay lang na male adapter kasi nga doon sa taas sa mga gantong junction box, ano siya, mag-splice lang naman kayo, wala kayo lalagay na mga outlet, switch, ganun. Kumbaga, hindi siya sagabal. Ito, mayroon ng binuo dito. Ito, ayan. Meron siyang junction box. Kinabitan ko na siya ng ng male adapter, tapos may lock natin yan. Ito, purpose nito para ma-secure natin yung PVC pipe. Kasi yung PVC pipe kapag basta nakapasok lang sa butas nito, medyo malaki ang posibilidad na matanggal siya or bumitaw siya. Yun. Kaya naglagay tayo ng male adapter. Kasi dito, ginagawa ko pag naglinya ako sa gantong ibabaw sa ceiling, hindi ko siya nilalapat sa ceiling. Bakit? Kasi minsan natin may iwasan may pumapasok na daga. Yun, minsan ginangat yung natin, yung PVC natin. At the same time, nadadama yung wire. Yun, delikado siya. Kaya inihahang ko po siya. Yan, pakita ko sa inyo yung ginawa ko dito sa kabilang kwarto. Ayun o. Ganyan, nakahang siya. Mapansin nyo, yun. Iba, in-offset ko na kasi hindi tumama sa box. Yan. Para malinis siya, kailangan offset nyo rin. Like no? Gaya na yun. Naka-offset siya para malinis. The same time, mapapansin nyo, nakaangat siya sa biga or mas mataas siya sa beam. Kasi, yan nga, kalimitan ang ceiling natin mas mababa sa beam. Kaya kung mapapansin nyo, yan. Nakaangat siya sa beam para hindi siya mapuntahan ng mga, yun sabihin natin, daga or hindi siya madaanan or hindi siya mangat-ngat. Kasi kalimitan, pag nakapatong lang sa ceiling or sa metal faring, yun, niyangat-ngat ng daga yun. Marami ako na-encounter na yun, lalo pag metal faring tapos steel trusses. Delikado po yun pag tatalupan yung wire natin, pwede maging grounded or delikado talaga na maka-ground pa. Yan. Ito yung switch natin. Yan. Pataas yan. May PVC to dito sa taas. Yan, ito lumabas yung dito. Tapos yung dulo niya, naglagay ako ng male adapter para ito yung box. So ayun, nakaangat siya dito sa ating beam or biga. Tapos yun, hindi siya tatanggal or hindi siya nagalaw. Yun, tapos lahat yan ng PVC pumasok dito. Sinecure ko ng natin male adapter. Yan, mapapansin niyo may male adapter lahat yan. Yan, kasi nga nakahang siya. Yun. At nung natin nakaangat sa biga. Yan. Yan yung nililayout ko muna yung PVC bago ako maglagay ng wire. Kasi mas maganda yon. Kasi halimbawa dito sa isang kwarto wala pang wala pang plano, hindi alam kung may pin light ba or wala. Ngayon pag kasi nilagyan natin ng wire tapos may additional, medyo hassle pag may wire na. Pagka ganyan yung setup natin, kahit mag-additional ng pin light or mga ilaw, yun, makakapagdagdag tayo ng wire kasi wala pang laman yung PVC nya. Yan, malalagyan natin ng kung ilang wire yung ipapasok natin. Yun, after ko nito matapos yung layout ng PVC, tsaka ako ipa-finalize sa may-ari kung ilang bang ilaw sa isang kwarto, kung may dagdag bang pin light, may mga wall lamp, yun. Para natin alam kung ilan yung wire na papasok. Kasi let's say sabihin natin dito sa isang bedroom 5 ang ilalagay na ilaw, isang center light, then 4 na pin light. Ang bababa dito sa switch natin, bali 6 kasi yung 5 return
ano yan, para sa lahat ng tigit-tigisang ilaw. Yun eh kung ang switch ng bawat ilaw or pin light tigit-tigisa. Tapos ang isa naman is live wire. Ngayon, kung sabihin natin 5 nga, pero ang wire natin, or sorry, ang buhay ng pin light ay sabay-sabay or isang switch lang tapos isang center light. Ang papasok lang na wire dito is 3. Kasi isa sa center light, then yung isang return para naman dun sa ating 4 na pin light. Tapos yung isa, yun yung live natin. Ayun. Kaya mas maganda i-layout mo natin yung PVC para hindi tayo malito kung ilan yung wire na ipapasok natin. Mas okay lang sana kung sobra kasi may spare tayo, pero kung kulang tapos may mga wire na nakapasok dyan, imagine nyo mas mag-a-add kayo na wire, medyo hassle. Yan. Tsaka mas mabilis ang trabaho. Yan, sana nagka-idea kayo sa sinare kong video at maraming salamat po. Stay safe and God bless po.